Hello mga kakusina! So para sa ating recipe for today, tuturuan ko na naman kayo ng another dessert recipe na pwedeng-pwede mong gawin lalo't papalapit na ng papalapit ang mga okasyon. So para sa ating kaserola, maglalagay lang tayo ng 3 cups of tap water. Kapag nailagay na natin yung ating 3 cups of water, maglalagay na rin tayo dito ng isang sachet or 24 grams of Menu Magic na kulay red na jelly. Yan, kung wala kayong mahanap na ganitong jelly, pwede kayong bumili ng kulay white or yung unflavored na white jelly and then lagyan na lang natin to ng red food color. After natin mailagay yung ating gulaman powder, maglalagay lang din ako dito ng 1/4 cup ng white sugar. Katapos, kapag nailagay na natin dito sa ating liquid ingredients, yung ating sugar, pati yung ating jelly powder, pwede na nating tong i-dissolve. Tapos kapag napansin niyo na wala nang namumuong jelly powder dito pati sugar, pwede na nating buksan yung ating apoy sa ating kalan in low-medium heat and then lulutuin lang natin to continuously stirring hanggang sa makita natin na kumukulo na yung ating jelly mixture. So habang hinihintay natin yan mga kakusina na kumulo, please don't forget to like and follow yung ating Facebook page, Kusina ni Angel, and kung meron din po kayong Instagram, paki-follow na rin ako doon, Kusina ni Angel. At kung nanonood ka dito sa ating YouTube channel, please don't forget to subscribe and click the notification bell para lagi kang updated sa bawat ina-upload kong mga videos. By the way mga kakusina, 300,000 subscribers na po tayo sa ating YouTube. Ayan, so ayan mga kakusina, kapag nakita po natin na kumukulo na yung ating jelly mixture, pwede na natin tong isalin sa ating mga heat-proof na lagayan o kaya naman sa microwavable tub. And then kapag naisalin na natin to dito, hihintayin na lang natin tong mag-set or mag-flip. And then after nun, ipapakita ko pa sa inyo yung iba pa nating mga ingredients at procedure. At ito na nga mga kakusina, so lumamig na at nag-firm na yung ating jelly mixture. So kapag nakita ninyo na nag-set na yan or nag-firm, hihiwain lang natin to into cubes. Tapos, depende na sa inyo yon kung gaano kalalaki or gaano kaliliit na pagkahiwa ng jelly sa inyo. So ako, hihiwain ko lang siya ng ganito kalalaki. Tapos, kapag nahiwa ko na ton lahat, isi-set aside lang muna natin siya and then kakailanganin natin dito ng cake bar. So yung cake bars na binili ko dito ay yung vanilla custard yung kanyang flavor. Ayan mga kakusina, so habang nakaset aside yung mga nahiwa natin kanina na jelly mixture, sa isang lagayan meron lang ako ditong ilalagay na cake bar. So yung flavor na napili ko ay yung caramel or vanilla custard. Tapos lahat ng to ay babalatan lang natin at ilalagay one by one dito sa ating mga molders. Pero kung wala kayong ganitong molder, pwede kayong gumamit ng mga microwavable tub o kaya kahit yung parang rectangular na ice cream na lagayan. Pwedeng-pwede na yon. Yan. Tapos, lahat ng to ilalagay lang natin dito sa ating molders. And then, kapag nailagay na natin siyang lahat, ipipress lang natin to para maging compact lang siya dito sa ating molders. At habang ginagawa naman natin yung ating cream mixture, ilalagay muna natin to sa ating freezer para lang mas mag-set pa siya or mas maging compact pa. Pero kung ayaw nyo naman ng ganun at ayaw nyo na siyang ilagay sa inyong freezer, pwede naman natin siya munang iset aside. So kapag nailagay ko na to dito lahat mga kakusina, yung ating cake bars, gawin naman natin yung ating cream mixture. So para naman sa ating cream mixture, sa isang malaking mixing bowl, maglalagay lang tayo dito ng 2 cans of 370 ml ng all-purpose cream. So dapat po sa ating all-purpose cream ay naka-chilled siya overnight para maging maganda yung volume ng ating all-purpose cream. And wag po kayong mag-aalala kung wala kang electric mixer dahil ang gagamitin lang po natin dito ay egg beater or egg whisks. Ayan, so ilalagay lang natin to dito lahat mga kakusina and siguraduhin po ninyo na nasisimot ninyo yung laman dito sa ating lata kasi nga naka-chilled po yung ating all-purpose cream. Ayan, so ang isang technique po para maging maganda yung kalalabasan ng ating recipe, dapat naka-chilled overnight po talaga yung inyong ingredients. So kagaya nito, yung ating all-purpose cream, halos hindi na siya matanggal dito sa ating spoon kasi maganda yung pagkaka-chill niya. So ilalagay ko lang yung ating 2 cans of
370 ml ng ating all-purpose cream. So, bali dalawa po yun. Tapos, kapag nailagay na natin lahat yung ating all-purpose cream dito sa ating mixing bowl, kakailanganin ko rin dito ng 1 can or 390 grams ng chilled na condensed milk. Yan. So, dapat din po naka-chilled din yung inyong condensed milk para hindi mabilis matunaw yung ating all-purpose cream. After adding ng ating chilled na all-purpose cream pati chilled condensed milk dito sa ating mixing bowl, kakailanganin na natin dito ng egg beater. So, hindi natin to agad hahaluin kasi nga medyo matigas pa yung ating all-purpose cream. So, ang gagawin natin dito ay tutusok-tusukin muna natin siya or parang dudurog-durugin natin siya para mamaya dire-diretso na lang yung paghalo ng ating cream mixture. Ayan, so dito mga kakusina, based on my experience, hindi po siya ganun kadali talaga agad na hahalu-haluin nyo. Dapat meron din tayong patience para maging maganda rin yung kalalabasan ng ating recipe. So, dito, since hindi nga tayo gagamit ng electric mixer, so, kakailanganin natin ng matibay na braso para magawa yung recipe na to. So, kapag ganito na yung itsura ng inyong cream, pati ng inyong condensed milk, pwede nyo na siyang haluin gamit yung inyong egg beater. Tapos, yan. So, haluin nyo lang to nang hahaluin hanggang sa makuha natin yung nagdo-double na volume ng ating cream. Ayan. So, kapag nakuha na yung ganong consistency, so, depende na sa inyo yung kung okay na ba sa inyo yung ganong consistency, okay na ba yung volume ng inyong cream. Kung kaya nyo pa naman siyang haluin ng haluin at dumoble pa yung inyong cream, better naman yon. So, ako, ganito na lang yung inabot ng powers ko. Yan. So, ganito yung kanyang kinalabasan. So, after nyan mga kakusina, na makuha natin yung ganitong kakapal na or thickness ng ating cream, pwede tayong mag-add dito nung ginawa natin kanina or yung sinet aside natin kanina na red jelly. So, red jelly lang yung ginawa ko kasi red is one of my favorite color. Tapos, nagsisimbolize din siya ng Christmas. 'Di ba? Parang pagpula. Parang ang kulay-kulay niya lang. Parang ang saya-saya. Ayan. So, depende sa inyo kung gusto nyo ng color green, color yellow, blue. Ayan. So, pwede naman kayong mamili. Yan. So, ilalagay ko lang to dito lahat mga kakusina. And then, kapag nailagay ko ng lahat, yung ating jelly mixture, yung ating jelly na hiniwa into cubes, gagamitan ko na lang to ng spoon para hindi naman madurog yung ating jelly. And then, kapag na-mix na natin to ng maigi, at ganito na yung kanyang itsura, ilalagay na natin to doon sa sinet aside natin kanina na cake bars na inilagay natin sa ating molders. Ayan. Tapos, isasalin na natin tong dito lahat at maglalagay lang din ako ng extra jelly para decoration lang din. At kapag nailagay na natin to dito lahat, pwede na natin tong ilagay sa ating chiller for about 6 to 8 hours para mas kumapal pa at tumigas yung ating cream. And then after nun, ipapakita ko na sa inyo kung ano yung natapos nating easy and without mixer na recipe. At ito na mga kakusina, so nag-set na or kumapal na yung ating cream, so pwede na natin tong i-enjoy. Yan, so kukuha lang ako ng isang portion para makita nyo rin yung itsura ng ating recipe. Ayan, so ito na mga kakusina, tapos na ang ating no bake, no oven, and no mixer na ice cream jelly cake. O diba? Kung nag-enjoy ka sa ating video, please like and share this video at kung hindi ka pa po nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, please click subscribe button, click mo na rin yung notification bell, click all para lagi kang updated sa mga ina-upload kong mga videos. At kung hindi ka pa rin pala nakakapag-follow sa ating Facebook page and Instagram, paki-follow na po ako doon, Kusina ni Angel. Yan na lang mga kakusina. Thanks for watching and enjoy this video. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Don't forget to like, share, and subscribe.